Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming taga-pakinig. Muli po mga kaibigan, isa namang liham kasaysayan ang itatampok sa linggong ito. Liham kasaysayan na kapupulutan ninyo ng aral sa buhay. At ngayon mga kaibigan, narito ang unang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Mia dito sa ating dulang Love and Memories. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Mia. 28 taong gulang na po ako ngayon. May asawa at anak. At nais ko ring maisadula sa radyo ang aking karanasan sa pag-ibig. At ganito ko po sisimulan ang lahat. Nakikita ko ang hirap ni Itay sa pangingisda. At si Inay, nagtitinda naman ng isda. Paano kaya ako makakatulong? Lagi na namang ganito. Pag nag-apply ako ng trabaho, hanggang 6 na buwan lang. Ay, ang hirap talagang kumuha ng matinong trabaho. Hindi ko naman kasi natapos ang kurso ko. Nasa 3 taon na lamang ako noon, saka huminto. Dahil wala ng kontrada ang kumpara ni Itay na nagpapatayo ng mga konkretong bahay. Ay, ang dami nilang kakompetensya. Hanggang kailan kami magtitiis ng hirap sa buhay? At paano ako makakatulong sa mga magulang ko? Paano kaya? I'm so blessed I have you. You gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Oh, Mia, anak. Nandyan ka pala sa harap ng bahay natin. Parang malalim yata ang iniisip mo. Kuwan po, Inay. Nag-aalala na rin ako sa ating kalagayan sa buhay. Di naman malaki ang kinikita nito sa pangingisda. Naubos naman yung kinikita nito sa ating mga pangailangan. Paano ito? Pati mga isda yata sa dagat, naubos na rin sa dami ng mga mangingisda. Siyempre naman, anak. Wala nang ibang hanap buhay dito sa ating lugar, kundi mangisda, karpintero, tindera at iba pa. Ano kaya kung babalik ako sa bayan? Baka may makita na akong trabaho at swertehin ako, Inay. Sige, Mia. Ikaw ang bahala. Dahil nahihirapan na rin ang Itay mo na pumapalaot para mangisda. Yun na nga po, Inay. Pagod na ang katawan nila at nabababad pa sa tubig. Tama ka, Mia. Paggabi ay hinihilutan ko ng langis ang katawan at minamasahe ko pa. Naku, kawawa naman si Itay. Matanda na, pero hindi pa rin humihinto sa paghahanap buhay. Wala naman tayong magagawa, anak dahil walang ibang tutulong sa atin, kaya kailangan nating magtiis sa hirap ng buhay. Masakit na ang pako sa kalalakad. Mula palengke hanggang dito sa loob ng mall, wala pa rin akong nakitang bakante na kailangan nilang sales lady. Kailangan sa araw na ito ay makakuha na ako ng trabaho para makatulong naman ako sa aking mga magulang na nagtitiis ng hirap sa buhay. Sana makahanap na ako ng trabaho.
Teka, pupunta ako doon sa mga nagtitinda ng RTW at mga pantalon. Baka may bakante. Oo, doon ko titingnan. Baka may mapasukan akong trabaho doon. Miss Aida, may nakapastil na ba yung bakanting posisyon para may mag-apply na dito? Opo sir, mayroon na po. Baka bukas may mga aplikante na. Sana yung hindi natuturuan, sir? Yung magaling sa computer. Oo naman, Miss Aida. Ang dami namang mga graduates ng IT. Kaya hindi na problema na turuan pa sa computer. Yes sir, nakalista naman ng requirements at qualification ng mga aplikante. Okay. Sana bukas ay may makukuha na tayong kapalit ng umalis na empleyado para hindi dumami ang mga i-encode. Oo nga po sir Siguro may mapipili na pag may mag-a-apply dahil 3 po ang kailangan na may kapalit na. Yung mga ibinigay ko kanina ng mga resibo ay dapat na itago mo para may pagbasehan ng presyo ng isang produkto. Yes sir, naka-file na rin. Ninigay ko na sa isang folder para madaling hanapin pag kailangan natin sa paglalagay ng presyo. Sa ngayon ay madodoble pa ang trabaho mo dahil di pa nakakuha ng mga kapalit. Walang problema sir, dahil kaya ko pa. Pero pag may dumating na mga order dito sa opisina, talagang kailangan ko ng kasama na tutulong sa akin para ma-check kung tama ang mga order na dumating. Oo nga pala. Pumunta ka sa mall at bumili ka ng mga nakalista dito. Ito ang listahan at pera. Diyan ka na rin kumuha ng pangmeryenda mo. Sige po sir, aalis muna ako para bilhin ang mga ito para makabalik ka agad ako dito sa opisina. Ang daming tao lagi sa mall. Hindi naman lahat bumibili, kundi nag-i-standby lang at nagpapalamig. Buti na lang nabili ko na yung pinabibili ni sir. May kaibigan kaya siyang magbe-birthday ngayon? Kasi pangregalo itong pinabili sa akin Ako nang pakialaman to. Baka kung ano pang isipin ko. Mabuti pa, magmerienda muna ako. Di bali, binigay ni sir at may sobra pa. May bibili ako ng ulam namin mamaya pag uwi ko. Aida, ikaw nga ba? Bakit nandito ka sa mall? Siyempre, bumibili ako. Teka, ikaw, anong ginagawa mo dito? Siguro gumagala ka o naghahanap kaya ng nobyo. Ay, hindi Aida. Kanina pa ako dito sa bayan na paikot-ikot para maghanap ng trabaho. Teka, akala ko ba nasa Maynila ka at doon nagtatrabaho? Hindi na, dahil magastos doon. Malaki nga ang sahod, pero binibili mo lahat. Ultimo malunggay, bibilhin. Dito kahit maliit, okay lang. May natitira dahil hindi na ako uupa ng bahay. Libre ang gulay at sariwa pa, hindi ba? Aida, may trabaho ka ba na nilipatan dito sa atin? Baka matulungan mo ko para makapasok ng trabaho kung may bakante. Oo, tamang-tama at nagkita tayo kasi kailangan namin ng isang receptionist. Alam ko, kayang-kaya mo yun. Ganun ba? Salamat naman. Kung matanggap ako dyan sa opisina ninyo para makatulong naman ako sa magulang ko. Ganun ba? O sige, sumama ka sa akin at ipapakilala kita sa boss ko. Pero bago yan, magmerienda muna tayo para makapagkwentuhan muna tayo. Halika! I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll
with you. Sir, nandito na po yung pinabibili niyo sa akin. May sobra pa. Ito po yung sukli. Huwag mo nang ibigay sa akin ng sukli. Para bukas ay pang merienda mo na. Dahil doble na naman trabaho mo. Pero huwag kang mag-alala. May dagdag naman ang sahod mo. Talaga, sir? Naku, salamat po. Para may pang-shopping na naman ako. Ang tagal ko nang may gustong bilhin pero hindi ko nabibili. Okay. Sigurado na marami kang mabibili sa ibibigay ko sa'yo. Dahil isa kang masunuring empleyada. Kaya may bonus ka sa akin. Naku, salamat po, sir. Ang bait niyo talaga. Alam niyo, kayo lang nakita kong boss na hindi madamot. Sir, siya nga pala. Baka pwede ninyong tulungan ng kaibigan ko. Kasi naghahanap po ng trabaho. Sige, papuntahin mo siya dito para makausap ko. Para alam ko kung saan ko siya pwedeng ilagay sa mga bakanting posisyon. Kwan po, sir. Ang totoo niyan, nandito po siya. Nakita ko doon sa mall na naghahanap ng trabaho. Sinabi ko na dito na siya mag-apply. Sige, tawagin mo. At ngayon ko siya kakausapin. Baka bukas ay makapagsimula na siya. Naku, salamat, sir. Sigurado matutuwa yung kaibigan kong yun. Sandali po, sir, tatawagin ko para magkausap kayong dalawa. Miss Mia, may karanasan ka na ba sa ganitong trabaho? Bilang secretary o kaya receptionist? Wala po, sir. Sa mga SM at grocery at iba pa. Pero handa po akong matuto. Madali naman po akong turuan, sir Oo nga pala, ilang taon bago mo matapos ang iyong kurso sa kolehiyo? 1 taon na lang po sana, sir. Kaso, naging matumal ang hanap buhay ni Itay, kaya hindi ko po itinuloy. Hindi bale. Pag nakita ko na maayos naman ang trabaho mo dito, bibigyan kita ng pagkakataon na tapusin mo ang iyong kurso. Salamat po, sir. Pero uunahin ko muna ay para sa aming pamumuhay ng mga magulang ko. Dahil matatanda na po sila Ako lang po ang inaasahan nila. Ganun ba? Sige, magtrabaho ka muna. At pag nakaipon ka, ay mas mabuti kung tatapusin mo ang iyong pag-aaral. Kaya magsimula ka na bukas sa trabaho mo dito. At si Aida na ang bahalang magsabi sa'yo kung saan ka pupwesto. Tanggap ka na. Maraming salamat po sa inyo, sir. Malaking tulong po ninyo ito sa amin para sa pamumuhay ng aking pamilya. Wala pa ba si Mia? Akala ko'y umuwi na para matikman niya itong inuwi kong pagkain. Ang mabuti pa ay magtira na lang ako para sa kanya. Dahil ang sabi niya sa akin ay hindi raw titigil ng paghahanap ng trabaho. Sana meron na. Ay, talagang matyagang maghanap ng trabaho yung anak mo. May mabuti naman at nagkaroon tayo ng isang mapagmahal na anak. At hindi tayo iniiwanan. Kung ibang anak yan, siguro baka nag-asawa na. Tama ka, Andong. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ibinigay niyang anak sa atin ay mabait. Oo nga, Pak. Ayaw niyang walang ginagawa. Kaya naghahanap siya ulit ng mapapasukan. Dahil nakikita niya siguro na konti lang yung kinikita ko, kaya tutulong siya. Sana
bago maubos yung inipon ko para sa ating pangangailangan meron na siyang trabaho. Ano pang ginagawa mo? Pag mauna ka nang kumain, magkagutom ka na rin. Hindi bali, may dala pa naman akong lutong ulam dyan na binigay ng kumpare natin na nag-imbita sa akin. Sige, Andong. Talagang kakain na ako. Dahil gutom na rin ako At magtira na rin ako para sa ating anak. O ikaw, kakain ka pa ba? Hindi na. Kumain na ako doon Para sa inyo na lang ng anak mo yan. Kaya sige na. Kumain ka na, Ipang. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Nasaan kaya si inay? Si Itay lang ang nakita ko natulog sa kanilang kwarto. Mia! Anak! Ha? Si inay? Inay, saan ba kayo galing? Di ko kayo nandito. Nagpunta ako dyan sa tindahan ni Nitang at bumili ako ng sabon na panlaba. Naubos na kasi. Ganun ba, inay? Nay, wag na kayong mag-alala. Dahil naswertehan ako sa araw na ito, nakahanap na po ako ng trabaho. Ha? Ay, totoo, anak. Ay, salamat naman sa Diyos. At hindi na natin problema ang pambili ng ating mga kailangan dito sa bahay. Opo, inay. Alam ba ninyo na nandito na pala sa bahay natin ang kaibigan ko? Doon na siya nagtatrabaho sa bayan, sa isang sikat na kumpanya. At tinulungan niya ako dahil may bakanteng trabaho sa opisina nila. Ay, nako, anak. Sigurado ako, matutuwa ang Itay mo kung may trabaho ka na uli. Dahil tinatanong ka sa akin kanina nang umuwi may dalang pagkain. Pero ito, nagtira ako para sa'yo. Dahil nauna na akong kumain gutom na rin kasi ako, kayo kumain na ako. Alam ko na gutom ka na rin na naghanap ng trabaho, anak. Opo, inay. Magpapahinga muna ako sandali. Mamaya na po ako kakain. Dahil naglibre yung kaibigan ko. Nagbirenta po kami. Aida, sinabi mo na ba ang dapat nagawin ni Mia? Siyempre, bago lang siya. Kaya tignan mo muna kung tama ang trabaho niya. Yes, sir. Walang problema sa kanya dahil matalino yung kaibigan kong yon. At alam ko na kayang-kaya niya ang ibinigay niyong trabaho niya. Sa bagay, tama ka sa sinabi mong matalino siya. Dahil nang kinausap ko, tamang lahat ang isinagot sa mga tanong ko. Tsaka iniisip niyang mabuti bago magsalita. Ganun ba, sir? Mabuti naman at hindi ako napahiya sa inyo na inirekomenda ko ang aking kaibigan. Pero hayaan niyo, sir, gagabayan ko pa rin siya sa kanyang trabaho para hindi siya papalpak. Salamat, Aida, ha, dahil may malasakit ka sa mga trabaho dito. Teka, matanong ko lang sa'yo. Alam mo, magandang kaibigan mo. May nobyo na ba siya? Ha? Ewan ko lang, sir. Dahil matagal na di kami nagkita. Dahil nagtrabaho ako sa Maynila. Kung ganun, alamin mo, Aida. Pero huwag mong sabihin na tinatanong ko, ha? Pwede ba, Aida? I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Umalis na naman si sir at ipinagkatiwala niya sa akin na manmanan ko ang mga kasama ko dito. Baka wala silang gawin kundi ang magmarites. Teka, lalapitan ko si Mia para masabi ko sa kanya ang sinabi ni sir sa akin. Mia, gusto kitang makausap sandali. Di bale,
walang mga customer. Ha? Bakit, Aida? Hindi ba nagusto ni Sir ang trabaho ko? Hindi yun. Pero sikreto natin ito ha. Huwag mong sasabihin kay Sir ang ipaparating ko sa iyo ha. Ha? Ano ba yon? Tungkol saan ba ang gusto mong malaman ko? Ano ba? Alam mo ba, nagtanong si Sir kung may nobyo ka na. Pero hindi ko sinagot na meron dahil wala ka namang sinasabi sa akin, no? Pero alam mo, Aida, minsan nahuhuli ko si Sir na lihim siyang nakatingin sa akin. At ito ang tandaan mo. Marami na siyang nililigawan na babae. Marami siyang niligawan noon. Pero walang nagtagal na karelasyon niya. Ano? Ano kaya ang gagawin ni Mia sa natuklasan na yun ni Aida? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Mia dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.